Huwag ka ngang magdrama diyan, Angela. Hindi ka naman mahilig mag-travel, kaya anong pinagpuputok ng butsi mo? Iyon. Iyon ang eksaktong sinabi ng sarili kong ina sa kabilang linya ng telepono. At pagkatapos, tumawa siya. Hindi ito isang simpleng tawa. Ito yung tawang matinis. Yung tawang mapangmaliit. Yung tawa na parang sinasabi niyang wala kang karapatang magreklamo. Yung tawa na sa loob ng 33 taon ay paulit-ulit na tumatago sa puso ko. Sa sandaling iyon, nakaupo lang ako sa maliit kong condo unit dito sa Makati. Tahimik, walang imik. Nakatitig lang ako sa email sa laptop ko, isang credit card statement. At sa statement na yon, isang numero ang parang apoy na sumusunog sa mga mata ko. 750,000 piso. 750,000. Isang luxury cruise. Isang magarbong bakasyon para sa kapatid kong si Bea na chinarge sa credit card ko. Chinarge ng walang paalam, walang kahit isang text, walang kahit isang anak. Okay lang ba? At doon sa kabilang linya, habang nagpapakasaya siya sa ideya ng isang libreng bakasyon, heto siya, ang nanay ko tumatawa, feeling panalo, feeling reyna ng mundo. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ako ang magbabayad at sila ang mag-e-enjoy. Simple. Ganun naman palagi. Siguro, inaasahan niyang iiyak ako, inaasahan niyang magmamakaawa ako o sisigaw sa galit tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, may nag-iba. Imbes na sumagot, huminga ako ng malalim. Imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang ngiting hindi niya nakikita, pero tiyak na mararamdaman niya ang lamig sa boses ko. Tama ka ma, sabi ko, at narinig ko ang biglaang pagtigil niya sa pagtawa. Tama po kayo. Nagkaroon ng katahimikan, isang katahimikang nakakabingi. Siguro nagulat siya. Hindi siya sanay na hindi ako lumalaban. Sana mag-enjoy kayo sa trip ninyo, dagdag ko pa. Ayan, mas maganda yan, sabi niya. Kahit halata ang pagkalito sa kanyang boses. Dapat lang, pamilya tayo, dapat nagtutulungan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, doon ko lang naramdaman ang panginginig ng mga kamay ko. Pero hindi ito dahil sa takot. Hindi rin ito dahil sa galit. Ito ay dahil sa kalinawan. Ang pangalan ko ay Angela. 33 taong gulang. At sa loob ng 33 taon ng buhay ko, ako ang naging breadwinner. Ako ang naging ATM. Ako ang naging pader na laging sumasalo sa kanila sa lahat ng kanilang problema. Ako ang panganay na nagtrabaho ng 2 part-time job para lang makapagtapos, habang ang kapatid kong si Bea ay nag-aaral sa isang mamahaling unibersidad na sagot lahat ni na mama. Ako ang nag-ipon ng bawat sentimo habang sila ay abala sa pagpuri sa mamahaling taste ni Bea at ako ang bumili ng isang bahay sa edad na 29. Isang bahay na pinaghirapan ko, isang bahay na pangarap ko, isang bahay na hindi ko na tinitirhan. Dahil 4 na taon na ang nakalipas, nung naubos daw ang savings nila, pinatira ko sila doon, pansamantala lang daw. Pero ang pansamantala ay naging permanente. Ako ang nagbabayad ng mortgage, ako ang nagbabayad ng amilyar, ng tubig, ng kuryente, habang ako ay nagsisiksikan sa isang maliit na apartment na inuupahan ko. Inabuso nila ang kabaitan ko. Inabuso nila ang pagiging anak ko. Inabuso nila ang konsepto ng utang na loob. Akala nila, wala nang katapusan ng lahat ng ito. Akala nila, habang buhay akong magiging tanga. Pero may isang bagay, isang napakahalagang detalye na kinalimutan nila. Isang bagay na hindi nila alam. Na habang nag-impact sila para sa kanilang ninakaw na bakasyon, hindi nila alam na habang tumatawa sila sa aking kabiguan, ay may hawak akong isang pirasong papel, isang dokumento, isang resibo. Hindi nila alam na ang bahay na tinuturing nilang kanila, ang bahay na tinitirhan nila ng libre, ay sa akin. Nakapangalan sa akin. Bawat poste, bawat pader, bawat piraso ng titulo ay pag-aari ko. Hindi nila alam. At ang resibong iyon ay ang susi sa aking paglaya. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong pamamahay, i-like at i-share mo ang video na to at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood?
Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Samahan ninyo ako at panoorin kung paano ko ipapakita sa kanila ang resibo. Ang resibo ng karma. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aking maliit na apartment. Tanging ang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng aking puso ang aking naririnig. Sa loob ng mahabang sandali, nakaupo lang ako roon, nakatitig sa kawalan. Ang tawa ng aking ina. Umuulit-ulit ito sa aking isipan, parang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Hindi ko namalayan, bumabalik na pala ako sa nakaraan. Mga alaala na matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot, ngunit pilit na hinuhukay ng kasalukuyan. Naalala ko noong bata pa ako, noong unang beses akong nakasama sa honor roll sa elementarya. Umuwi ako noon na may ngiti sa labi, mahigpit na hawak ang aking report card. Inaasahan ko ang yakap ni Mama, ang pagbati ni Papa. Pero pagdating ko sa bahay, iba ang kanilang pinagkakaabalahan. Nakapalibot sila kay Bea, ang nakababata kong kapatid, na may hawak na isang maliit na tropeyo. Isang participation trophy mula sa isang dance recital. Ma, Papa, tingnan niyo po, sabi ko. Ipinapakita ang card ko na puno ng matataas na marka. Ang galing anak, sabi ni Mama. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi man lang lumipat mula kay Bea. Ilagay mo na lang sa ref kung gusto mo. Ang mga salitang iyon. Parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ng isang batang sabik sa pagkilala. At hindi iyon ang huli. Naalala ko rin nang mag-ipon ako ng baon ko sa loob ng 6 na buwan para lang mabili ang aking unang bisikleta. Isang segunda manong BMX bike na pinangarap ko. Isang linggo ko palang itong nagagamit ng magtantrum si Bea, gusto niya raw din ng bisikleta. Ang naging solusyon ng aking ama? Ibigay ang bisikleta ko sa kanya. Ate ka Angela, paliwanag niya sa akin ng may paglalambing na pilit. Dapat ikaw ang magbigay ng magandang halimbawa sa kapatid mo. Umiyak ako noon pero sa huli, wala rin akong nagawa. Dahil ako ang panganay. Ako ang dapat laging umuunawa. Ako ang dapat laging nagsasakripisyo. Habang lumalaki kami, mas lumalala ang sitwasyon. Nagtrabaho ako bilang service crew sa isang fast food chain at tumanggap ng tutoring jobs para makapag-ipon para sa kolehiyo. Samantala, si Bea, binigyan nila ng credit card para sa emergencies na madalas niyang gamitin sa shopping sprees kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakapagtapos ako na may honors pero baon naman sa student loan. Si Bea, ipinasok nila sa isang pribadong universidad dahil hindi raw bagay sa kanya ang isang state university. At ang pinakamatindi sa lahat, ang bahay. Ang bahay na yon, ang bawat hollow block, bawat sako ng semento, bawat pako, pinagpaguran ko. Pero 4 na taon na ang nakalipas, tumawag si Papa, umiiyak. Naloko raw sila sa isang investment scam, naubos lahat ng ipon nila. Nanganganib na ma-foreclose ang bahay na kanilang tinitirhan. At ako, nakakabili ko lang ng sarili kong bahay, hindi ako nagdalawang isip. Dito na po muna kayo sa bahay ko, alok ko. Pansamantala lang anak, sabi ni Mama. Pero habang sinasabi niya iyon, itinuturo na niya sa mga mover kung saan ilalagay ang kanilang mga gamit. Ang mga gamit ko, dahan-dahang inilipat sa bodega. Ang mga palamuti ko, pinalitan ng mga family picture na mas maraming mukha ni Bea kaysa sa akin. Ang aking tahanan ay naging kanilang tahanan. At ako, napilitang umupa sa isang maliit na apartment para lang bigyan sila ng espasyo habang patuloy na binabayaran ang lahat ng gastusin sa bahay na iyon, utang na loob. Iyan ang kadenang itinali nila sa aking leeg. At ngayon, habang nakaupo ako rito tinitingnan ang 750,000 na utang, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Hindi nila ako mahal. Ang mahal nila ay kung anong pakinabang ang nakukuha nila sa akin. Kinabukasan, gumising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa isang determinasyon na hindi ko panaramdaman kailanman. May apoy sa loob ko, isang apoy na hindi naglalagablab sa galit, kundi nag-aalab sa kalmadong desisyon. Nagtimpla ako ng kape, mas matapang kaysa sa karaniwan. Habang hinihigop ko ito sa maliit kong lamesa sa kusina, ang bawat lagok ay parang pagpapatibay sa planong nabubuo sa aking isipan.
Ang unang hakbang. Tumawag ako sa opisina. "Good morning, I'm calling in sick today," sabi ko sa HR. Sa loob ng 3 taon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na umabsent ako ng walang matinding dahilan. Pero ngayon, ito ang pinakamahalagang araw ng aking buhay trabaho. Kailangan ko ng oras, kailangan kong magplano. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-research. Nag-type ako sa search bar. Cell House Fast Metro Manila. Lumabas ang maraming pangalan, maraming kumpanya, ngunit isa ang umagaw sa aking pansin. Isang real estate agent na maraming positibong review, si Miss Ella Reyes. Kinuha ko ang aking telepono, huminga ng malalim at nag-dial. Sumagot siya sa ikalawang ring. "Good morning, Miss Reyes," bati ko. Pilit pinapanatiling profesional ang aking boses. "Ang pangalan ko po ay Angela. Mayroon po akong bahay na kailangan kong maibenta. Agad-agad." Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa paraang hindi nagbibigay ng masyadong detalye. May mga tenant po na nakatira, pero ako ang nag-iisang may-ari sa titulo. Kailan po tayo pwedeng mag-schedule ng walkthrough? Naging mabilis ang usapan. 2 araw mula ngayon, perpekto. Abala pa sila sa pag-iimpake para sa kanilang cruise sa mga araw na yon. Kinailangan kong gumawa ng palusot. Tinawagan ko si Mama. "Ma, dadaan ako dyan mamaya," sabi ko. "May kasama akong mag-check ng water heater. Sabi mo may kakaibang tunog." "Ah, oo, sige, dumaan ka na lang," sagot niya. Halatang hindi interesado. Dumating ang araw ng walkthrough. Pagpasok ko sa bahay, sa sarili kong bahay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, para akong isang bisita. Si Bea ay nasa sala, nanonood ng TV, napapaligiran ng mga bagong maleta. Si Mama ay nasa kusina, nagbibigay ng instructions sa kanilang kasambahay. Si Papa ay nasa kanyang man cave, ang dati kong home office. Halos hindi nila ako pinansin. Pumasok si Miss Reyes, isang babaeng mukhang matalino at profesional. Naglakad kami sa buong kabahayan. Habang itinuturo ko ang mga features ng bahay, ang updated na kusina, ang dinagdag kong tiles sa banyo, pasimple akong tumitingin sa kanila. Wala silang kamalay-malay. Para sa kanila, ako lang si Angela ang panganay na nag-aayos ng sira sa bahay. Nag-usap kami ni Miss Reyes sa hardin, sa likod bahay na pinaganda ko noon para sana sa mga future na anak ko. "Maganda ang property mo, Angela," sabi niya. "Malaki na ang equity mo dito. Mabilis nating itong mabebenta sa tamang presyo." Ang salitang equity, pera na ako ang nagtrabaho pero sila ang nakinabang. Tumingin ako sa bintana ng kusina. Nakita ko si Mama na tumatawa habang kausap si Bea. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Humarap ako kay Miss Reyes, ang aking mga mata ay matatag. "Ilista niyo na po," sabi ko, "at gusto kong maibenta ito bago sila bumalik mula sa kanilang bakasyon." Tumango si Miss Reyes, isang tingin ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Nagsimula na ang plano. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Kinabukasan, tulad ng ipinangako ni Miss Reyes, online na ang listing ng aking bahay. Ang mga profesional na litrato na kinunan niya ay nagpatingkad sa ganda ng bawat sulok nito. Ang bahay na binuo ko mula sa pangarap at pawis ay isa ng produkto sa merkado, naghihintay ng bagong may-ari. Kasabay ng pag-post ng listing, nagsimula na ring dumating ang mga text at larawan mula sa aking pamilya. Nasa daan na sila papuntang cruise port. Ang unang larawan, si Bea, nakangiti ng malapad sa loob ng sasakyan, katabi ang mga bagong maleta. Ang caption, "Cruise bound, thanks ate." Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Ate, ginagamit lang nila ang salitang iyon kapag may kailangan sila sa akin. Habang lumilipas ang mga oras, parami ng parami ang mga update. Isang selfie nilang 3 na may malaking cruise ship sa likuran. Isang video ng kanilang cabin na may private balcony. Mas malaki pa sa buong apartment ko. At ang pinakamasakit, isang text mula kay Mama. "Sayang, sana sumama ka. Ang ganda dito." Sinundan ito ng 3 laughing emojis. Parang sinasadyang ipamukha sa akin kung ano ang wala ako. Kung ano ang ipinagkait nila sa akin, gamit ang sarili kong pera,
Imbes na mag-reply, itinuon ko ang aking atensyon sa aking cellphone para sa ibang dahilan. Ang telepono ko ay walang tigil sa pag-vibrate, mga tawag at text mula kay Miss Reyes. Angela, may inquiry na naman tayo. Angela, may gusto nang mag-schedule ng viewing bukas. Angela, mukhang marami talagang interesado. Tama si Miss Reyes, mainit ang real estate market. Sa loob ng 3 araw, habang ang pamilya ko ay nagpapakasaya sa international waters, ang bahay ko naman ay dinarayo ng mga potential buyer. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dumadaan ako sa tapat ng bahay. Nakikita ko ang mga sasakyan na nakaparada sa labas, mga pamilyang naglalakad-lakad sa hardin. Kakaibang pakiramdam. Ang bahay na iyon na puno ng masasakit na alaala para sa akin ay nagiging pangarap para sa iba. At sa 3 araw, tumawag si Miss Reyes na may excitement sa kanyang boses. Angela, may good news ako. Meron tayong 2 cash offer. Cash offer. Ibig sabihin, mabilis ang proseso. Walang hihintaying bank loan approval. Ang isa sa kanila ay isang batang mag-asawa, kwento niya. Kakakasal lang. Mukhang gustong-gusto nila ang bahay. Sila ang may mas mataas na offer. Sina Marco at Liza. Iyon ang mga pangalan nila. Inilarawan sila ni Miss Reyes bilang isang simpleng mag-asawa na puno ng pangarap. Isang engineer at isang nurse. Nag-iipon daw sila para sa kanilang unang tahanan. Sa pagdinig ko nito, gumaan ang aking pakiramdam. Ayokong mapunta ang bahay sa kung sino lang. Gusto kong mapunta ito sa mga taong mag-aalaga dito. Sa mga taong bubuo ng masasayang alaala sa loob ng mga pader nito. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Sige po, sabi ko kay Miss Reyes, ang aking boses ay pinal na. Tanggapin na natin ang offer ni na Marco at Liza. Nag-set kami ng schedule para sa pagpirma ng mga dokumento, 1 araw bago ang uwi ng aking pamilya mula sa kanilang cruise. Perpekto. Ang lahat ay umaayon sa plano. Ang kailangan ko na lang gawin ay isagawa ang huling hakbang, ang hakbang na maglalagay ng tuldok sa lahat ng ito. Dumating ang araw ng closing. Pakiramdam ko ay para akong isang karakter sa isang pelikula. Gumagalaw ng may layunin at hindi matitinag na determinasyon. Nagsuot ako ng isang simpleng business attire, isang bagay na nagpapahiwatig ng kontrol at kapangyarihan, mga bagay na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sa opisina ni Miss Reyes nakilala ko sina Marco at Liza. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Ang kanilang mga ngiti ay totoo at nakakahawa. Habang kinakamayan nila ako, nakita ko sa kanilang mga mata ang pasasalamat at ang pananabik na simulan ang kanilang bagong buhay. Salamat po talaga, Miss Angela, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi po namin akalain na makakahanap kami ng ganito kaperpektong bahay. Ngumiti ako pabalik, isang ngiting totoo. Alagaan ninyo ito, sabi ko lang. Habang nakaupo ako sa conference table, sa harap ng isang salansan ng mga dokumento, ang bawat pirma ko ay parang isang deklarasyon ng kalayaan. Ang pagpirma sa deed of absolute sale ay parang pagputol sa isang kadenang matagal nang nakagapos sa akin. Pagkatapos ng lahat, inabot sa akin ni Miss Reyes ang tseke, isang halaga na higit pa sa sapat para bayaran ang utang sa credit card at para magsimula muli. Sa paglabas ko ng opisina, ramdam ko ang bigat na nabawas sa aking mga balikat, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pa akong isang huling misyon. Sumakay ako sa isang taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na coffee shop. Umorder ako ng paborito kong inumin, umupo sa isang sulok at inilabas ang aking telepono. Huminga ako ng malalim bago i-dial ang numero ng customer service ng aking credit card company. Good afternoon! I would like to report a fraudulent transaction on my account, sabi ko sa agent sa kabilang linya. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Maingat kong isinalaysay ang mga pangyayari. Maingat na iniiwasang banggitin ang relasyon ko sa mga gumamit ng card. Someone used my card details to book a cruise vacation without my authorization. Itinanong ng agent ang mga detalye ng transaksyon. Sino po ang pangalan na nasa booking ng cruise? Tanong niya.
Ang pangalan po ay nasa ina ko, sagot ko. Isang maikling katahimikan. Okay ma'am, we will open an investigation for this. For now, we will issue a temporary credit to your account. Isang investigasyon, iyon lang ang kailangan ko. Alam kong madali nilang mapapatunayan na wala ako sa cruise na iyon. Ang mga immigration records, ang aking mga transaksyon dito sa Pilipinas habang sila ay nasa ibang bansa, lahat ay magiging ebidensya. Sila ang sisingilin, sila ang hahabulin. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang isang travel website. Naghahanap ako ng mga cruise, hindi sa Caribbean, hindi sa Southeast Asia, isang lugar na malayo, isang lugar na malamig, isang lugar na para lang sa akin, Alaska. Nakakita ako ng isang solo cruise na aalis Makalawa, isang araw pagkatapos ng kanilang pagbabalik. Tiningnan ko ang aking credit card points. Dahil sa 750,000 na ginastos nila, nakalikom ako ng napakaraming puntos, sapat para makakuha ng malaking discount. Ginamit ko ang mga puntos na iyon at ang cashback mula sa kanilang transaksyon para bayaran ang aking biyahe. Ito ang pinakamatamis na poetic justice. Ang kanilang pagnanakaw ang siyang magpopondo sa aking paglaya. Nagbook ako ng isang cabin na may sariling balcony. Habang tinitingnan ko ang confirmation email, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Uuwi sila sa isang bahay na hindi na kanila. Haharapin nila ang isang utang na sila ang may gawa. At ako? Ako ay nasa gitna ng karagatan, palayo ng palayo, naglalayag patungo sa isang bagong simula. Ang bagyo ay paparating na, at sa kauna-unahang pagkakataon, ako ang may hawak ng hangin at ulan. Biyernes. Araw ng kanilang pagbabalik. Sa buong araw na yon, para akong nasa isang pelikulang suspense, nag-aabang sa climax. Hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-empake ako ng sarili kong mga gamit para sa aking biyahe kinabukasan. Habang tinutupi ko ang aking mga damit, iniisip ko kung ano na ang nangyayari sa kanila. Siguro, kalalapag lang ng eroplano nila. Siguro nagrereklamo si mama sa haba ng pila sa immigration. Siguro naghahanap na sila ng taxi, pagod mula sa mahabang biyahe, at sabik na umuwi sa kanilang bahay para magpahinga. Ang bahay na komportable, ang bahay na libre. Bandang hapon, hindi ko na natiis. Sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho papunta sa isang coffee shop na may tanaw sa kalsada, papasok sa subdivision kung nasaan ang bahay. Mula sa malayo, pero sapat na para makita, umorder ako ng kape at naghintay. At pagkatapos ng halos isang oras, natanaw ko na ang isang taxi na pamilyar sa akin. Huminto ito sa tapat ng bahay. Bumaba si Mama, si Papa at si Bea, hila-hila ang kanilang mga maleta na puno ng pasalubong at mga alaala mula sa ninakaw na bakasyon. Nakita ko ang pagod sa kanilang mga mukha, pero mayroon ding ngiti ng kasiyahan. Ang ngiti ng mga taong walang kamalay-malay. Kinuha ni Papa ang susi mula sa kanyang bulsa, ang susi na matagal na niyang ginagamit. Isinuksok niya ito sa lock ng gate. At hindi ito umikot. Sinubukan niya ulit. Mas may diin, wala pa rin. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Kinuha ni Mama ang susi at sinubukan din niya. Ano ba to? Baka sira na naman. Narinig ko siyang nagsalita kahit sa malayo. Nag-umpisa na silang magkagulo. Si Bea, kinuha ang telepono niya, malamang ay para tawagan ako. Ngunit naka-silent mode ang telepono ko. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahay. Pero hindi ako ang lumabas. Isang batang babae, si Liza. Nakita ko ang gulat sa mukha ng aking pamilya. Sino kayo? Tanong ni Mama. Ang kanyang boses ay nagtaas na. Bakit kayo nandito sa bahay namin? Lumabas si Marco, ang asawa ni Liza, at may sinabi. Hindi ko marinig, pero nakita ko ang pagtaas ng kamay ni Marco na may hawak na dokumento. Malamang ay ang titulo. Doon na nagsimula ang gulo. Nagsisigaw si Mama, nagmumura si Papa, si Bea ay umiiyak na. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magsilabasan at di nagtagal, isang patrol car ng barangay ang dumating at sumunod ang pulisya. Ito na ang eksenang hinihintay ko. Ang eksena kung saan ang katotohanan ay sasampal sa kanila ng malakas. Pinanood ko habang ipinapaliwanag ng mga pulis ang sitwasyon sa kanila. Nakita ko ang pagbagsak ng kanilang mga balikat.
Ang kanilang pagkalito ay napalitan ng sindak at pagkatapos ay ng purong galit. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang maghanap sa paligid na para bang inaasahan nilang bigla na lang akong susulpot para ayusin ang lahat. Pero wala ako doon. Hindi na ako ang kanilang tagapagligtas. Nang makita kong paalis na sila kasama ang mga pulis na walang dalang iba kundi ang kanilang mga maleta, pinaandar ko na ang aking sasakyan. Umalis ako nang hindi lumilingon. Habang nasa daan, nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang aking telepono. Mga tawag, sunod-sunod. Mula kay mama, mula kay papa, mula kay Bea, hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang itong mag-vibrate. Ang bawat pagyanig ay parang musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng mga kahihinatnan. Ito ang tunog ng aking kalayaan. Kinabukasan, habang ang pamilya ko ay malamang na nagigising sa isang murang motel, ako naman ay nagigising sa isang malinis at preskong hotel room malapit sa airport. Ang aking flight papuntang Seattle ay maaga. Pagdating ko sa cruise terminal, isang dambuhalang barko ang sumalubong sa akin, puting-puti, kumikinang sa ilalim ng araw. Ito ang sasakyan ko patungo sa bagong yugto ng aking buhay. Pagpasok ko sa aking cabin, hindi ko napigilang mapangiti. Mayroon itong malambot na kama, isang maliit na sala, at higit sa lahat, isang private balcony na may tanaw sa malawak na karagatan. Ito ang kabaligtaran ng masikip kong apartment. Ito ang gantimpala ko sa aking sarili. Inayos ko ang aking mga gamit at pagkatapos ay lumabas ako sa balcony, nilalanghap ang maalat na hangin. Dito, malayo sa lahat, malayo sa kanila. Habang dahan-dahang umaalis ang barko sa daungan, doon ko lang naisipang buksan ang aking telepono. Bumaha ang mga notification. 29 na missed calls, 15 voicemails, 47 text messages. Dahil sa kuryosidad, pinakinggan ko ang ilan sa mga voicemail. Ang una ay mula kay mama, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Angela, anong kalokohan to? May mga tao sa bahay. Sinasabi nilang sa kanila na raw, tumawag ka ngayon din. Ang pangalawa, mula kay papa, pagkatapos ng isang oras. Angela, hindi ito nakakatuwa. Dumating ang mga pulis. Kailangan daw naming umalis. Saan kami pupunta? Sagutin mo ang tawag. Ang pangatlo, mula kay Bea, humahagulgol. Ate, anong ginawa mo sa amin? Nagpapanik na sina mama. Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay ng basta-basta. Baliw ka na ba? Pinakinggan ko pa ang ilan. Ang kanilang mga boses ay nagbago mula sa pagkalito, naging galit at sa huli, naging takot. Sa ika-10 voicemail, si mama na ulit pero ngayon ay umiiyak na siya. Anak, paano mo nagawa ito sa amin? Kami ang nagpalaki sa iyo. Paano ka naging ganito kasama? Anak. Bigla niya akong tinawag na anak, pero ang salitang iyon, wala nang epekto sa akin. Pagkatapos ng 33 taon ng pagwawalang bahala, ng pang-aabuso, ng paggamit sa akin, huli na ang lahat. Binura ko ang lahat ng voicemails, kahit hindi ko pa napapakinggan ang iba. Pinatay kong muli ang aking telepono. Tumayo ako at nag-ayos para sa hapunan. Mag-isa. Ang dining hall ay napakaganda. Mga naglalakihang chandelier, mga bintanang mula sahig hanggang kisame na tanaw ang karagatan. Umupo ako sa isang mesa para sa isa. Dati, siguro malulungkot ako sa ganitong sitwasyon. Pero ngayong gabi, habang napapaligiran ng mga masasayang usapan at tunog ng mga kubyertos, ang naramdaman ko lang ay kapayapaan. Umorder ako ng salmon, isang pagkain na hindi ko basta-basta binibili para sa aking sarili. At isang baso ng white wine. Habang kumakain ako, iniisip ko kung ano kaya ang ginagawa nila ngayon. Saan kaya sila natulog? Paano nila binayaran ang motel? Naramdaman ko ba ang guilt? Isang parte sa akin ang nagsasabing dapat. Sila pa rin ang pamilya ko. Pero ang isang mas malaking parte sa akin ay sumasagot, hindi na. Ang utang ko sa kanila, kung mayroon man, ay bayad na. Sobra-sobra pa. Panahon na para harapin nila ang resulta ng kanilang mga ginawa. Panahon na para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At ako, panahon na para matikman ko ang buhay na matagal nang ipinagkait sa akin. Kinaumagahan, gumising ako sa isang tanawing hindi ko malilimutan.
Mula sa aking balcony, natanaw ko ang baybayin ng Alaska. Mga bundok na nababalutan ng yelo, mga luntiang kagubatan na umaabot hanggang sa dalampasigan. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. At sa isang saglit, nakalimutan ko ang lahat. Ang buong araw ay ginugol ko sa deck ng barko, nanonood ng mga balyena at agila. Pakiramdam ko, bawat paghinga ko ng malamig na hangin ay naglilinis sa aking kaluluwa, tinatanggal ang mga latak ng nakaraan. Nang hapon na iyon, habang papalapit kami sa aming unang destinasyon, naisipan kong buksan muli ang aking telepono. Nagpatuloy ang pagdagsa ng mga mensahe, bagamat hindi na kasing dalas ng dati. Siguro napagod na rin sila. Ang pinakahuling voicemail ay mula kay Papa. Ang kanyang boses ay pagod na, walang bakas ng galit, tanging pagkalito at pagkatalo. Anak, hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginawa. Nasa isang motel kami. Na-decline ang emergency credit card na binigay mo, kaya sarili naming pera ang ginamit namin. Wasak na wasak ang mama mo. Hysterical pa rin si Bea. Paano mo ito nagawa sa amin? Ang mga salita niya, pinakinggan ko ng 2 beses, ang emergency credit card na binigay mo. Kahit sa huli, inaasahan pa rin nilang ako ang sasalo at ang pinakamatindi, aming bahay. Tinawag pa rin niya itong aming bahay. Kahit kailan, hindi nila inisip na iyon ay sa akin. Para sa kanila, pag-aari nila ang lahat ng pag-aari ko. Sa sandaling iyon, alam ko na ang dapat kong gawin. Kailangan kong maglagay ng tuldok. Isang malinaw at hindi na mababago pang tuldok. Maingat akong nag-type ng isang text message. Ang una at huling komunikasyon ko sa kanila. Ang bahay na yon ay legal na sa akin. Nakatira kayo doon ng libre habang ako ang nagbabayad ng lahat ng bills. Ninakaw ninyo ang 750,000 pesos mula sa akin para sa isang bakasyon na hindi ako kasama. Ginawa ninyo akong ATM sa loob ng 33 taon. Tapos na ako sa inyong lahat. Huwag nyo na akong kontaking. Walang emosyon, puro katotohanan. Pagkatapos kong isend ang message, isa-isa kong ginawa ang mga sumunod na hakbang. Block number ni Mama, block. Block number ni Papa, block. Block number ni Bea, block. Pumunta ako sa aking email, sa social media. Block, unfriend, unfollow. Isa-isa pinutol ko ang bawat digital na hibla na nag-uugnay sa akin sa kanilang pagiging toxic. Pagkatapos kong gawin ang lahat, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng kanilang mga ekspektasyon, ang kanilang mga panunumbat, ang kanilang walang katapusang pagkadismaya sa akin, lahat ay nawala. Malaya na ako. Malaya na akong maging kung sino ang gusto ko nang walang kanilang paghuhusga. Dumaong ang barko sa isang maliit na fishing village. Sumama ako sa isang tour papunta sa isang glacier. Habang nakatayo ako sa harap ng dambuhalang pader ng yelo, naisip ko ang dating ako. Ang doormat, ang people pleaser, ang anak at kapatid na handang ibigay ang lahat kahit walang natatanggap na kapalit. Ang bersyon na iyon ng Angela ay natutunaw na ngayon tulad ng glacier sa aking harapan. At sa kanyang lugar, may isang bagong tao na umuusbong. Hindi ko pa alam kung sino siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, nasasabik akong malaman. Lumipas ang mga buwan, ang Alaska ay naging isang magandang alaala na lamang. Tinupad ko ang aking pangako sa sarili. Hindi na ako bumalik sa dati kong apartment sa Makati. Pinili ko ang isang bagong lungsod, isang bagong simula. Lumipat ako sa Cebu. Ang buhay dito ay mas kalmado, mas payapa. Nakahanap ako ng isang apartment na may tanawin ng dagat, isang bagay na palagi kong pinapangarap. Nakahanap din ako ng trabaho sa isang financial consulting firm, isang kumpanya na nagpahalaga sa aking karanasan at dedikasyon. Ang aking mga katrabaho ay naging mga kaibigan. Inaya nila ako para sa mga weekend getaway, mga food trip, mga simpleng inuman. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong parte ako ng isang grupo, hindi dahil sa kung anong maibibigay ko, kundi dahil sa kung sino ako. Nag-umpisa rin akong magpatingin sa isang therapist. Tinulungan niya akong maintindihan ang mga sugat na idinulot ng aking pamilya, ang mga pattern ng pang-aabuso na naging normal sa akin.
Tinuruan niya akong patawarin ang aking sarili sa pagpayag kong maging biktima ng napakatagal. Ang proseso ng paghilom ay mabagal at minsan masakit. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ako. Ang mga tawag mula sa aking pamilya ay tuluyan ng huminto. Nalaman ko mula sa isang malayong kamag-anak ang mga nangyari. Ang aking mga magulang ay napilitang lumipat sa maliit na apartment ni Bea. Ang golden child ay sa wakas naranasan ang bigat ng responsibilidad na matagal kong pinasan. Ayon sa kwento, ang kanilang pagsasama ay isang bangungot. Walang katapusang reklamo, walang katapusang sisihan. Ang credit card company, pagkatapos ng investigasyon, ay pumanig sa akin. Sila na ang may responsibilidad na bayaran ang 750,000 na utang. Isang gabi, mga 8 buwan pagkatapos kong lumipat, may kumatok sa aking pinto. Nagulat ako dahil wala naman akong inaasahang bisita. Nang buksan ko ito, isang pamilyar ngunit nagbagong mukha ang sumalubong sa akin, si Bea. Ang dati niyang kumpiyansa ay napalitan ng pagod. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na eye bags. Ate, sabi niya, basag ang kanyang boses. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako kumibo. Paano niya ako nahanap? Nag-hire ako ng private investigator, sagot niya, na para bang nabasa niya ang aking isipan. Please ate, 5 minuto lang. Labagman sa aking kalooban, pinapasok ko siya. Tumingin siya sa paligid ng aking apartment, sa mga palamuti, sa mga halaman. Nakita ko ang inggit sa kanyang mga mata. Ang ganda ng lugar mo, sabi niya. Mukhang maayos ka na. Maayos ako, sagot ko. Ano ang kailangan mo, Bea? Huminga siya ng malalim at inihanda ko ang aking sarili para sa panibagong drama o manipulasyon. Pero ang sinabi niya ay ikinagulat ko. Pumunta ako dito para humingi ng tawad. Naghihintay lang ako. Hindi dahil sa tingin ko ay mapapatawad mo ako. Pagpapatuloy niya, nanginginig ang boses. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad at hindi kita masisisi. Pero kailangan mong malaman na naiintindihan ko na ngayon. Ang manirahan kasama sina mama at papa, isang bangungot. Walang araw na hindi sila nagre-reklamo. Lahat ng gawin ko mali. Ngayon ko lang naintindihan na ganito ang buong buhay mo. Isang komplikadong emosyon ang naramdaman ko. Ito na ang hinihintay kong pag-amin. Pero ang marinig ito mula sa kanya. Hindi ito nagdulot ng kasiyahan, kundi ng awa. Salamat sa pagsasabi niyan, sa wakas ay nasabi ko. Ano ang gagawin ko ngayon ate? Tanong niya, puno ng desperasyon. Tinitigan ko siya, ang kapatid ko na parehong biktima at kasabwat sa aking pagdurusa. Gawin mo ang ginawa ko, sabi ko. Umalis ka. Bumuo ka ng sarili mong buhay, itigil mo na ang pagpapakontrol sa kanila. Tumango siya habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Paalam ate. Paalam Bea. Pinanood ko siyang maglakad palayo at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagsasara ng isang mahabang kabanata. Ang pagbisita ni Bea ay nag-iwan sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ito ang tuldok na hindi ko alam na kailangan ko pala. Hindi nito binura ang mga tao ng sakit, ngunit nagbigay ito ng isang uri ng pag-unawa. Ang kapatid kong minsang naging anino ng aking pagdurusa ay sa wakas nakita na ang liwanag o kahit papaano ang dilim na pinanggalingan naming pareho. Nagpatuloy ang buhay. Ang aking karera sa Cebu ay umunlad. Napromote ako sa trabaho at nagsimula pa ng isang maliit na side business, nagbibigay ng financial coaching sa mga kabataan. Nag-ampon ako ng isang pusang kalye na natagpuan ko malapit sa aking apartment at binigyan ko siya ng pangalang Pag-asa. Sa bawat gabi na natutulog siyang katabi ko, ipinapaalala niya sa akin na ang mga bagong simula ay laging posible. 1 taon pagkatapos ng cruise na nagbago ng lahat, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing ito kay mama. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang bago kong address. Ang sulat ay mahaba, isinulat sa kamay, at puno ng mga salitang pamilyar na sa akin. Paninisi, pagmamakaawa, mga akusasyon. Sinisisi niya ako sa pagsira ng pamilya. Sinabi niyang wala akong puso, na mas pinahalagahan ko ang pera kaysa sa kanila.
Ipinipilit niya na lahat ng ginawa nila ay dahil sa pagmamahal at ako lang daw ang hindi nakaunawa. At sa huli, sinabi niyang ako ang dapat humingi ng tawad. Dati ang ganitong sulat ay wawasak sa akin. Ang bawat salita ay parang kutsilyong hihiwa sa aking konsensya. Pero ngayon, habang binabasa ko ito, wala akong naramdaman. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging isang malalim na pagkaunawa na may mga taong hinding-hindi magbabago. Na may mga taong mas pipiliing maging biktima kaysa harapin ang sarili nilang mga pagkakamali. Binasa ko ang sulat ng isang beses. Pagkatapos kinuha ko ito, dinala sa aking maliit na paper shredder at dahan-dahang ipinasok. Pinanood ko habang ang mga salita ng panunumbat ay nagiging maliliit na piraso hanggang sa wala nang mabasa. Ang ilang bagay hindi na kailangan pang sagutin. Nalaman ko rin mula sa aming pinsan na tuluyan nang umalis si Bea. Lumipat daw ito sa ibang bansa para magtrabaho, para makalayo. Hindi ko alam kung nagtagumpay siyang kumawala ng tuluyan, pero ipinagdarasal kong sana nga. Ang aking mga magulang ay napilitang mamuhay ng simple. Ang kanilang pinapangarap na komportabling pagre-retiro na inaasahan nilang pupunduhan ko ay naglaho kasabay ng pagbebenta ko ng bahay. Ngayong gabi, habang nakatayo ako sa aking balcony, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinapanood ko ang paglubog ng araw sa dagat. Naisip ko ang lahat ng nangyari. Ang galit ay matagal nang napalitan ng kapayapaan. Noong una, ang gusto ko ay hustisya at nakuha ko naman ito. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang nagdurusa. Hindi ito ang makita silang nagbabayat para sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na tagumpay ay ito. Ang pagtayo ko rito sa sarili kong apartment, sa sarili kong lungsod, nabubuhay sa sarili kong buhay, sa sarili kong mga tuntunin. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay hindi nagmula sa kanilang kabiguan, kundi sa aking paglaya. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi tungkol sa paghihigante, ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa wakas na pagpili sa aking sarili, pagkatapos ng 33 taon na itinuro sa akin na ang aking mga pangangailangan ay hindi mahalaga. At habang tinitingnan ko ang mga bituin na isa-isang lumalabas sa kalangitan, alam ko na sa wakas, umuwi na ako. Sa isang tahanan na ako mismo ang nagtayo, isang tahanan sa loob ng aking sarili.